Magandang gabi po mga kapatid. Eto, bagamat nalulungkot tayo pero talagang ganyan, daon na lang. Pinagpahinga na si Pastor. Ang hirap mag-share. Testimony. Ito pong testimony ko. Bago po ako naging Kristiyano, ay marami po akong naging pagsuway sa Panginoong Jesus. Naranasan ko po ang sobrang hirap sa buhay. Hindi ko po alam na ginagawa ko po ay makasalibutan na pala. Tulad po ng pagsali ni Sister Janet sa amateur contest. Ang hangad ko po ay manalo siya kahit third place. Pero madalas po ay hindi lang third place, kundi first place pa siya. Bago po siya lumaban sa amateur contest, ay nagpupunta muna po kami sa simbahan ng Katoliko. At doon, nananalangin, at inahaplos-haplos po namin ang paan ng Diyos-Diyosan. Nakala ko po ay tama yung ginagawa namin. Hindi ko po alam na napupunta pala ang Diyos sa ginagawa namin yon. Hanggang sa nagkaroon po ng applyan sa Limay, papuntang abroad, sa Saudi. Kaya sinubukan po ng mag-apply ni Brother Hinaro dahil ang kailangan nila ay mga driver. Lumuwas po siya sa Maynila para sa kanyang interview at nakapasa naman po siya. Makalipas po ang isang buwan ay lumabas uli siya para naman po sa kanyang medical. Ang problema po ay wala kaming gagamitin panggastos. Kaya pinapunta po ako ni Brother Hinaro sa Kantiyaing sa Pangasinan. Pero hindi po ako doon nagpunta, kundi sa ate ko po sa Maynila. Nagkataon naman, nag-apply din pala ang kanyang asawa papuntang Japan, kaya hindi rin po ako nakahiram dahil ginamit din nila panggastos. Dahil nandoon na rin po ako, naisipan ko pong pumunta sa matalik kong kaibigan para kamustahin siya dahil matagal na rin po kaming hindi nagkikita. Nung nagkita po kami, sabik na sabik po kami magbalitaan tungkol sa naging buhay namin. At doon po, nalaman ko na isa na pala siyang born-again Christian. Maging ang buong pamilya niya, ikinuwento niya sa aking paano sila nakakilala sa Panginoon. Ang sarap daw palang makakilala sa Panginoon. At habang nagsishare siya sa bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang gusto ko rin maranasan yun. Yung mga naranasan niya, kaya ang sabi niya, sa akin, kung gusto ko rin bang maranasan yung tanggapin ng Panginoong Yesus sa buhay ko. Hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko sa kanya, gusto ko rin siyang makilala. Ipinatong niya ang kanyang kamay at pinanalangin niya ako. Nang mga oras yun, ay pinagsisihan ko lahat ang mga nagawa kong kasalanan. At tumulo ang luha ko na halos hindi ko na mapigilan. Ibang-iba ang naramdaman ko. Hanggang sa umabot kami ng gabi doon na rin lang ako pinatulog. Kinabukasan, nagpunta na rin ako sa Pangasinan. Habang nasa bus ako, binubulay-bulay ko ang naranasan ko sa Panginoon. At masayang-masaya ako. Kaya hindi ko namamalayan na nasa Pangasinan na pala ako at nakarating na ako sa bahay ng tiyahin ni Brother Hinaro. Pagdating doon, sinabi ko agad, ang kailangan ni Brother Hinaro na perang panggasto sa apply niya. Hindi naman ako nabigo, nakahiram. Dahil timing naman sa kararating lang ng pinsan niya galing abroad. At bukod doon, nagpadala pa sila ng bigas at gulay. Masayang-masaya akong umuwi ng Bataan. Dahil bukod sa nakahiram ako ng pera, ay kinahabagan ako ng Diyos. Pinalaya niya ako. Sa mali kong paniniwala. At nilang niyang makilala ko siya.
Pagdating ko ng Bataan, agad akong naghanap ng born-again Christian para makapagsimba. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa biyaya niya nakapagpapatuloy kami sa kanyang gawain. Nagpapasalamat din po ako dahil hindi lang ako, maging buong pamilya ko ay niloob niya na makakilala sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Na ako talaga. Dito po sa sa pinaka-message ko po. Masasabi dito sa unang Timoteo 12 hanggang 17. Masasabi ko kung binibigyan po ako ng kakayanan ng Panginoon na makapagpatuloy sa kanyang gawain sa pamamagitan po ng mga karanasan ko sa kanya, sa aming buhay. Mula pa noon at hanggang ngayon, ipinaparamdam niya yung kabutihan at katapatan niya sa buong pamilya. Lalo na po ngayon sa sitwasyon ng aking anak, si Boyet. Sa kabila po ng lahat, nararanasan po namin ang pagkilos at katapatan niya. Kaya purihin po ang Panginoon. Dito po sa Timothy, sa unang Timothy, kasi sorry po. Dito po sa unang Timothy 12 hanggang 17. Pagkilala sa habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain na ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod. Tinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya. Bagamat nung unay, nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito ay inusig ko siya, nilait. Sa kabila noon, kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa ating dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang patutuhanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ay pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya sa pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain, magpakailanman, iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Yun lang po. Salamat sa Panginoon.